Nasa huwad na relasyon ka kung ganito ang nararanasan mo. Una, sobra-sobrang pagpapakita ng pagmamahal sa maraming tao. May mga mag-partner na ganito ang ginagawa. Sa harap ng maraming tao napaka-sweet sa isa't isa na animo walang makapaghihiwalay sa kanila. Na isa silang perpektong mag-partner na mahal ang isa't isa subalit isa lang palang palabas ang lahat. Dahil pag wala nang nakakakita kabaligtaran na ang nagaganap. Ayos lang naman magpakita ng emosyon sa publiko pero dapat totoo ang ipinakikita mo. Hindi yung gusto mo lang linlanggan ang iba na nasa ayos ang buhay pag-ibig mo ngunit ang totoo naghihingalo na pala ito. Pangalawa, walang hindi malilimutang karanasan. Natural lang sa inyo ang lahat, ayos lang na magkasama kayo, ayos lang din na hindi. At sa tuwing magkasama kayo hindi ka masaya kaya ramdam mo na may hindi tama sa relasyon nyo. Magkasama nga kayo subalit pakiramdam mo parang may kulang na hindi mo matukoy kung ano at para sa'yo walang espesyal sa relasyon nyo. Pangatlo, nalilito ka sa damdamin ng partner mo para sa'yo. Isa ito sa mga pinuproblema mo kung totoo ba ang pagmamahal sa'yo ng partner mo o hindi. Dahil nalilito ka at hindi sigurado sa nararamdaman niya para sa'yo, mas mainam na tanungin mo siya kung ano talaga ang tunay niyang damdamin sa'yo. Dahil baka umaasa ka lang pala sa wala, mabuti nang habang maaga pa alam mo na kung ano ang totoo. Walang sino mang gusto ng isang pekeng relasyon kaya dapat sigurado ka sa partner mo. Hindi yung nangangapa ka kung mahal ka ba niya o hindi. Pang-apat, bawal ang seryosong usapan. Natural lang naman sa mag-partner ang mag-usap, mangarap ng sabay sa hinaharap. At ayos lang din magkasamaan ng loob dahil ganun naman talaga, magkaiba kasi kayo ng paniniwala at opinyon. Ngunit kung hindi mo ito nararanasan maaaring nasa pekeng relasyon ka na walang nais ipakita sa iba kundi perpekto ang relasyon nyo at kainggit-inggit ka. Hindi kayo nag-aaway ng partner mo at naniniwala ka na magandang katangian ito. Subalit baka naman hindi lang kayo nag-aaway dahil wala lang talagang pakialam sa iyo ang partner mo kaya ayos lang sa kanya ang lahat. Panglima, bawat isa gustong manaig. Hindi naman kailangan maging tama ka palagi, kailangan mo ring tanggaping tao ka hindi perpekto at nakakagawa ng pagkakamali. Kapag nasa isang relasyon ka dapat matuto kang magparaya para sa ikagaganda ng inyong pagsasama. Hindi naman kailangan na sa lahat ng oras ikaw na lang palagi ang tama. Kasi kung talagang mahal mo ang isang tao wala kang ibang nasa isip kundi kapakanan at kaligayahan niya hindi yung sa relasyon nyo ikaw yung palaging nasa tama. Pang-anim, hindi mo kilala ang pamilya at mga kaibigan niya. Kung mahalaga sa iyo ang isang tao gusto mo maging bahagi ng buhay niya. Kaya nga ipinapakilala ka niya sa mga kaibigan at pamilya niya. Subalit kung medyo matagal na kayo at hindi mo siya nakitaan ng pagnanais na maipakilala ka sa kanila. Baka walang balak ang taong yan na magtagal kayong dalawa. Kausapin mo siya tungkol dito, dapat kasi habang maaga pa alam mo ang totoong katayuan ng relasyon nyo. Hindi yung nangangapa ka sa kung ano talaga ang totoo. Kung mahal ka ng isang tao ipapakilala ka niya sa lahat ng malalapit sa kanya dahil magiging parte ka na rin ng buhay niya.